Ito ay kwento ng isang high school student na itatago natin sa pangalang Danica. Si Danica ay isang pangkaraniwang estudyante na masayahin, madaldal at palakaibigan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Ang araw na sumubok sa kanyang paniniwala. Ang araw na nagpabago ng kanyang normal na pamumuhay. Siya ay nag-aaral sa isang pampublikong paaralan na matatagpuan sa isa sa mga lungsod dito sa NCR. Nangyari ang kwento ng minsang mag-shoot sila sa kanilang paaralan para sa isang dokumentary na iniatas ng kanilang guro sa Filipino bilang isang proyekto. Pinangkat ng kanilang guro ang klase ni Danica. Lahat naman ay kaibigan niya, kaya walang kaso sa kanya kung kaninong grupo man siya mapabilang. Nang bumilang ang bawat estudyante ng hanggang 6, ay napasama si Danica sa group 3. Kasama niya sina Paula, Sasa, Kathleen, Serdna, Alvin, Moon at Sis. Bali 8 sila sa isang grupo. Sa klase kasi nila ay mayroong 48 na estudyante. Natuwa naman si Danica dahil kaibigan na niya ang mga ito, kaya mas magiging magaan at madali ang paggawa nila ng proyekto. Pinabunot sila ng kanilang guro na si Miss Patricia ng kanilang magiging tema para sa kanilang gagawing dokumentaryo. Si Paula ang bumunot dahil napagkaisahan nila na siya ang magiging pinuno ng kanilang grupo. Paranormal ang nabunot ni Paula. Agad na nag-usap ang kanilang grupo kung paano sisimulan ang naturang proyekto. Ini-idea kung paano natin sisimulan yung dokumentary? Tanong ni Paula sa kanyang mga kasama. Paranormal, parang ang hirap naman yatang gawan ng dokumentary niyan. Saad ng matabang si Serdna. Oo nga, anong atake ang gagawin natin? Parang ghost hunting? Segunda naman ng mistisa at medyo payat na si Kathleen. Mahirap yon, wala tayong kasama na expert sa mga ganyang bagay. Baka kung ano pa ang mangyari sa atin. Muling pagbibigay ng saloobin ni Serdna. Yeah, he's right. Mahirap na. Baka makagambala tayo ng mga espiritu. Pagsang-ayon ng leader na si Paula. What if mag-research na lang tayo sa community natin ng mga horror stories and i-reenact natin? Parang yung sa Magandang Gabi Bayan? Suwestiyo ng matangkad, kulot ang buhok at payat na si Danica. Good idea. Okay lang ba sa inyo yung ganon? Tanong ni Paula sa lahat. Sumang-ayon naman ang lahat sa ideya ni Danica. So bawat isa sa atin ay maghahanap ng istorya na mayroong kababalaghan. Pili na lang tayo ng pinakanakakatakot at yung makatotohanan. Pwede kayong magpakwento sa mga kamag-anak o kung hindi kaya ay sa mga kapitbahay ninyo. Paglalahad pa nito. Guys, ikong huwag na kaya tayong lumayo. Dito na lang tayo sa school mag-shoot. Hindi ba maraming kwento rito ang ibang mga estudyante? Kesyo may mga white lady raw sa CR. May babaeng umiiyak sa 3rd floor. At may nakitang pugot na ulo yung dating guard. Sabat naman ni Kathleen. Sinong guard? Si Mang Tiban? Magkasunod na tanong ni Danica sa mga kasama. Oo, kaya raw siya nag-resign ay dahil doon. Sagot sa kanya ni Kathleen. Nagpapaniwala ka doon. Hindi iyon nag-resign. Tinanggal siya kasi nagmumulistya raw ng elementary students. Bulalas ni Danica na nagpahalakhak sa buong grupo. Totoo? Hindi makapaniwala si Kathleen. Oo, pero maganda yung naisip mo. Para dito na lang tayo mag-shoot sa school. Muling pagsang-ayon ni Danica. Okay sige guys. Sa Biyernes na natin simulan yung video. Yung mga kwento na lang dito ang gagawin natin. Para dito na lang din tayo mag-shoot. Sino sa inyo ang may video cam?
Tanong ni Paula. Ako, mayroon kami. Medyo luma na pero gumagana pa. Sagot ni Sardna sa tanong ni Paula. Ayon, mabuti naman at may gagamitin na tayong video camera. Pero kung sino pa ang mayroon sa inyo, dalhin nyo na din kahit digicam lang para kapag nalubat yung kay Sardna, may magagamit pa tayo. Paliwanag ng kanilang leader. Ako, may digicam kami sa bahay. Sabat ni Sasa. Binigyan ni Paula ang bawat isa ng kanilang gagawin at magiging role para sa dokumentary. Si Kathleen ang magiging white lady at yung babaeng umiiyak sa third floor. Sina Sasa at Sardna naman ang kunyaring nakakita sa white lady. Ang mga lalaki ay na-assign sa mga costume na gagamitin. Si Danica ang magiging tagakuha ng video at si Paula ang magiging director. Nang matapos ang klase nila sa Filipino, ay naghanda na sila para sa kanilang susunod na subject. Binigyan din sila ng project ng kanilang teacher sa English. Pinagagawa sila ng music video. Dami namang gagawin. Sa isip-isip ni Danica. Minungkahi ni Danica sa kanilang English teacher na yung groupings na lang nila sa Filipino ang sundin para sa gagawin nilang music video nang sa ganon ay hindi sila mahirapan sa dalawang subject. Sumang-ayon naman ng kanilang English teacher. Napagkasunduan nilang sa isang parke sa kanilang lungsod sila magsushoot ng music video. Sabado ang kanilang napiling araw para gawin yon. Dumating ang araw ng Biyernes. Hapon na nang natapos ang klase nila. Ito yung araw na magsushoot sila para sa kanilang dokumentary. Pero bago pa iyon, ay may mga nakausap na silang mga estudyante na pinakitaan daw ng white lady sa CR. Pati yung bagong guard ay kinausap nila kung may nakikita ba ito sa tuwing nagbabantay, pero wala silang nakuwang impormasyon mula rito. Una nilang kinunan ang eksena kung saan may isang estudyante na nakakita raw ng white lady sa CR. Ang scene, papasok sa CR si Sasa para gumamit ng banyo, ngunit natatakot siya dahil mag-isa lamang siya sa loob. Habang nasa CR, ay maririnig niyang may pumasok kaya gagaan ang kanyang pakiramdam. Paglabas niya ng cubicle, ay wala siyang makikitang tao. Magmamadali siyang lumabas ng pinto at pagbukas niya ng pintuan, ay sa kanya makikita ang babaeng nakaputi. Tatakbo at titili si Sasa dahil sa nakita niya. Maraming bisis na inulit ang eksena na iyon. Minsan kasi ay natatawa si Sasa sa itsura ni Kathleen bilang white lady, kaya nauuwi sa tawanan ang lahat. Natapos lang ang scene na iyon dahil nagalit na si Paula, kaya lahat ay nagseryoso na. Gumagabi na nang natapos ang eksenang iyon sa CR. Hindi nila natapos ang pag-shoot ng kanilang dokumentary dahil kinulang sila sa oras. May dalawa pa kasing scenes na hindi nila nakukunan. Madilim na, kaya't malabo na ang rehistro ng mga kinukunan nila sa videocam. Bukas na lang nila ipagpapatuloy ang shooting after nilang gawin ang music video. Sumang-ayon ang lahat, kaya't nagsipag-uwian na sila sa kanilang mga bahay. Habang nag-aayos ng gamit para makauwi, ay nagpicturan muna ang magkakaibigan. Siyempre, lahat ng kuha ay kasama si Sasa. Mahilig kasi yun mag-post sa harapan ng kamera, kaya't hindi pwedeng hindi siya kasama sa mga litrato. Si Danica ang kumukuha sa kanila, kaya't kaunti lang ang litrato na kasama siya. Kinabukasan ay walang pasok, kaya maaga silang nagpunta sa isang park para sa kanilang music video. Mga 12:00 na ng tanghali nang matapos ang lahat ng dapat nilang kunan. Maayos naman ang mga nakunan nilang video, kaya hindi na sila nagtagal pa roon. Noong uuwi na sana sila, ay may isang nakapulang lalaki ang nag-alok sa kanila ng SIM card. Bumili si Sis at Sardna dahil sa mura ang ibinibinta nito. Pero may kakaiba sa lalaking iyon.
lagi itong nakatingin kay Danica. Bibili sana siya ng SIM card, kaso ay nailang na siya sa lalaki dahil masama ito kung makatitig. Bago umalis yung lalaki, ay may ibinulong ito kay Mon at muli nitong tiningnan si Danica. Mas lalong nailang si Danica sa ginawang iyon ng lalaki. Habang pauwi, ay tinanong ni Danica si Mon kung ano ang ibinulong ng lalaki sa kanya. Pero hindi siya sinagot ng kaibigan. Tungkol lang daw iyon sa SIM card na binili nila. Hindi na nagpumilit pa si Danica na usisain ang sinabi ng lalaking nagtitinda ng SIM card kanina. Pagkakain ng tanghalian ay dumaritso na si Danica sa kanilang paaralan para simulan naman ang pagkuha sa mga natitirang eksena para sa ginagawa nilang dokumentary. Alas 4 na sila nagsimula dahil naghintayan pa sila. Pero habang hinihintay ang ibang kasamahan, ay may kakaibang ikinikilo si Kathleen. Mistola siyang isang bata na naglalaro at kung ano-ano ang isinisulat sa lupa habang kumakanta. Dahil sa tagal ng mga kasama, ay nagtungo muna si Danica sa CR. Pagkatapos niyang gumamit ng palikuran, ay agad din siyang bumalik sa kinauupuan niya. Napansin niyang may mga kasama si Kathleen na 3 bata. Hindi naman niya iyon pinansin dahil marami namang mga bata ang nakakapasok sa paaralan nila. Habang naghihintay, ay tiningnan ni Danica ang mga litrato na kinunan kagabi at maging ang mga kuha nila sa parke. May kakaibang napansin si Danica sa litrato kung saan ay kasama siya roon. Nakaupo silang 3 ni Sasa at Kathleen sa tapat ng kantin. May anino siyang nakita sa kanyang balikat na parang kurting braso. Hindi na niya ito sinabi pa sa mga kasama kahit natatakot siya dahil baka pati sila ay matakot din. Baka hindi pa matuloy ang project na ginagawa nila kung magtatakutan lang sila. Binura na lang iyon ni Danica para hindi na iyon makita pa ng ibang mga kagrupo niya. Maya-maya pa'y nakumpleto rin ang grupo nila. Napagkasunduan nila na madaliin ang pagkuha ng mga natitirang eksena at dahil sa nakita ni Danica sa larawan ay nag-lead siya ng prayer bago nila gawin ang dokumentary. Tinawag nila si Kathleen para sumali sa pagdadasal, ngunit hindi sila pinapansin ito. Sinabi ni Danica na ipagpatuloy na nila ang pagdadasal. Iba na kasi talaga ang nararamdaman niya sa mga bata. Nakatitig kasi ang mga iyon sa kanya. Ngayon ay malakas ang kutob niya na siya lang at si Kathleen ang nakakakita sa mga ito. Nang matapos ang kanilang pagdadasal, ay lumapit sa kanila si Kathleen kasama yung mga bata. Alam ni Danica na hindi na si Kathleen ang lumapit sa kanila dahil galit itong lumapit. Natakot ang mga kasamahan nilang babae kay Kathleen dahil ang sama nito kung makatingin. Noong una ay inakala nilang pinagtitirpan lang sila nito kaya't nilapitan na siya ni Mon para kausapin pero hindi nila ito makausap ng matino. Bakit kayo nagdadasal? Tingin nyo may nakakarinig sa dasal nyo? Galit at misteryosong singhal ni Kathleen sa mga kasama. Nagtaka ang lahat sa tinura ni Kathleen. Lalo silang kinilabutan dahil tumawa ito ng malakas. Takot kayo no? Ang dali nyo namang matakot. Palibhasa piki yung ginagawa nyong pagdadasal. Saad pa nito. Hindi maintindihan ni Danica ang ikinikilos ng kaibigan. Sigurado siyang may kakaiba sa kasama nila ngayon. Hindi si Kathleen yung kausap nila. Pero sa kabila ng mga werdong ikinikilos nito, ay ipinagpatuloy pa rin ng grupo ang kanilang ginagawang dokumentary sa pag-aakalang nagbebero lang si Kathleen. Habang kumukuha sila ng eksena, ay nakamasid pa rin sa kanila yung 3 bata. Kahit saan sila pumunta, ay sumusunod ang mga ito sa kanila. Nagkunwari na lang si Danica na hindi niya nakikita ang mga ito.
Natatakot kasi siya na baka lumapit ang mga bata at makahalatang nakikita niya ang mga ito. Una nilang ginawa ang scene sa malaking puno, pagkatapos ay yung sa third floor naman. Habang naglalakad sila papuntang third floor, ay tinitingnan ni Sasa ang mga litrato na kinunan nila sa digicam. Bigla itong tumili nang makita ang larawan na may anino sa balikat ni Danica. Kaagad na inagaw ni Danica ang kamera kay Sasa upang tingnan ito. Laking gulat niya nang makumpirma ang sinasabi ng kaibigan. Sa pagkakatanda niya ay binuranan niya ito. Dahil sa takot ay pinili ng magkakaibigan na huwag na lamang tumuloy sa third floor. Ayaw sana niyang takutin ang mga kasamahan niya, pero hindi niya mapigilang magtanong kung nakikita ba nila yung tatlong bata na kanina pa kasama ni Kathleen. At tama nga ang hinala niya. Siya lang at si Kathleen ang nakakakita sa mga batang iyon. Nagsimula ng matakot ang mga kasamahan ni Danica. Ibinahagi na rin ni Mon yung sinabi ng lalaki na nagbibinta ng SIM card. Ayon dito, may katabi raw na batang babae si Danica at sigurado raw yung lalaki na multo ito dahil hindi ito nakikita ni Mon. Mas lalong nabalot ng takot si Danica sa revelasyong iyon ni Mon. Maya-maya'y nakaisip ng paraan si Danica upang malaman nila kung si Kathleen ba talaga ang kasama nila. Sabi kasi nila ay pwedeng rumehistro sa kamera ang totoong itsura ng isang kaluluwa. May flash yung kamera na ginamit ni Danica. Ganun na lang ang pagtataka ng magkakaibigan nang tila nagulat si Kathleen sa liwanag na nagmula sa flash. Bigla na lang itong nagalit at sinugod si Danica upang pagsasampalin. Inawat ng magkakaibigan ang galit na dalaga hanggang sa mapaupo ito sa sahig at biglang umiyak. Hindi naman siya pinatulan ni Danica dahil alam nitong may kakaibang nangyayari sa kaibigan. Iyak nang iyak si Kathleen. Sinasabi niyang ayaw na niyang ituloy yung dokumentary. Ayaw rin daw niyang umuwi dahil may mga bata raw na nag-aabang sa kanya. Pagkalipas lang ng ilang minuto ay inihati din na Danica at Paula ang kaibigan sa labas ng school upang makauwi na ito sa kanila. Nang mga sandaling iyon ay nahimasmasan si Kathleen. Iniwan nila ito sa maraming tao, sa may waiting shed na nasa tapat ng kanilang paaralan. Tinanong nila kung okay lang ba na iwan nila ito rito. Pumayag naman si Kathleen dahil marami namang tao roon. Pagkabalik ni Danica at Paula sa loob ng school ay nakita nilang nagliligpit na ang kanilang mga kasamahan. Pinagalitan na raw sila ng guard dahil gumagabi na at baka matanggal siya sa trabaho kung hahayaan niya ang mga estudyante na abuti ng dilim sa loob ng eskwelahan. Paglabas nila ng eskwelahan ay nakita nila na nagkakagulo ang mga tao sa may waiting shed kung saan iniwan ni Danica si Kathleen kanina. Tumakbo sila para alamin ang nangyayari at doon nga ay nakita nila na nangingisay si Kathleen sa kalsada at hawak siya ng ilang mga lalaki. Nagwawala ito, sumisigaw at galit na galit. Pinapahawak siya ng rosaryo ng mga matatandang babae na naroon. Pero nanlalaban ito at inihahagis lang ang rosaryo. Para bang nasasaktan itong humihiyaw sa tuwing nadidikit sa kanya ang banal na bagay na iyon. Nagsimula ng umiyak sina Sasa at Paula dahil sa takot. Lumapit si Danica sa kaibigan para kausapin ito. Tinanong ni Danica kung kilala ba siya nito. Pero kung ano-anong masasamang salita ang lumalabas sa bibig nito. Mura ito ng mura. Galit na galit siya kay Danica at nanlilisik ang kanyang mga mata. Tinanong din niya si Kathleen kung gusto ba niyang sunduin nila ang mama nito. Pero galit na galit nitong sinabi na wala siyang ina. Hindi raw siya mahal ng nanay niya at sinusumpa niya ang kanyang ina. Pagkasabi noon ay sinipa nito si Danica dahilan upang matumba ito.
Ang lakas ni Kathleen para sa isang mapayat na babae. Pinaalis na si Danica ng isang teacher na nandoon sa pangyayari. Walang nagawa si Danica kahit naaawa siya sa kaibigan. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil kahit may nakita na siya sa larawan ay hinayaan pa rin niyang ituloy ang pagkuha ng mga eksena. Marami na ang tumulong kay Kathleen at may dumating na ring pare. Tanging pag-iyak na lang ang nagawa ni Danica at ng iba pa niyang kaibigang babae. Umupo siya sa tabi ng puno upang mahimasmasan dahil nagsisikip na ang dibdib niya sa kakaiyak. Maya-maya ay may lumapit sa kanyang bata. Pero hindi ito kasama sa 3 bata na nakikita niya sa loob ng eskwelahan. Palagay niya ay nasa 7 taong gulang na ito. Nagulat siya dahil unti-unting nagbago ang anyo ng bata. Biglang nanlisik ang mga mata nito at dumungis ang itsura. Natakot si Danica dahil alam niyang hindi normal ang batang nasa harapan niya. Nang akmang tatayo na siya ay bigla siyang sinakal nito. Bumubulong yung bata habang sinasakal siya nito. Palakas ng palakas ang boses nito. Paulit-ulit itong sinasabi ng bata sa kanya pero hindi niya ito sinusunod. Nagsimula siyang magdasal para mawala ang bata subalit parang mas lalo itong nagalit sa kanya. Hinigpitan pa nito ang pagkakasakal sa kanya at paulit-ulit pa rin itong sinasabi na, "Sabihin mo walang Diyos!" Hanggang sa mawalan ng malay si Danica. Habang walang malay ay nanaginip siya. Nakita niya na maraming tao sa paligid at nagkakagulo ang mga ito. Sinilip niya kung ano yung pinagkakaguluhan nila at nakita niya na nakahandusay ang katawan nilang dalawa ni Kathleen. Doon niya naisip na hindi siya nananaginip at naglalakbay lang ang kanyang espiritu. Totoo ang nakikita niya. Maya-maya ay may humawak sa kamay niya. Paglingon niya ay nakita niya yung bata na sumakal sa kanya kani-kanina lang bago siya nahimatay. Pero hindi na nakakatakot ang itsura nito. "Tara, sama ka, laro tayo," sabi nung bata. "Ayoko, anong ginawa mo sa akin?" tanong ni Danica. "Sama ka na sa amin, marami tayong kalaro doon, nandoon din yung kaibigan mo." Pamimilit pa nito. "Saan mo dinala yung kaibigan ko?" sigaw niya sa bata. Lumingon yung bata at maitinuro itong direksyon. Sinundan ni Danica ng tingin yung lugar na tinuturo ng bata. Sa kantin iyon at nandoon nga si Kathleen. Nakaupo ito habang umiiyak. Pupuntahan sana niya si Kathleen pero may narinig siya. Naririnig niya yung mama at papa niya na umiiyak. Dahil doon ay nagising siya at nang idilat niya ang kanyang mga mata ay nandoon na siya sa kanilang bahay. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Inilibot niya ang kanyang tingin at doon niya nakita ang kanyang mga kaibigan na halatang nag-aalala sa kanya. Bukod sa kanila ay nandoon na din ang isang matanda. Iyon ay ang albularyo na nilapitan ng kanyang mga magulang nang malaman nila ang nangyari. Saglit niyang binalikan ang mga naganap at naalala niya na nakita niya si Kathleen at ang kanyang sarili na nakahandusay. "Si Kathleen, okay na ba si Kathleen?" Nag-aalalang tanong niya sa mga kasama. Sinundo rin siya ng mga tita niya kanina. "Okay naman na raw siya, sabi ni Sir na," sagot ni Paula. Ayon sa albularyo, bukas daw ang 3rd eye ni Danica pero hindi siya aware tungkol dito. Lagi raw siyang nakakakita ng mga ligaw na kaluluwa pero hindi niya ito alam. Pinabura ng albularyo ang lahat ng mga litrato at video na nakunan nila sa eskwelahan. Paliwanag ng matanda ay nagalit daw ang mga ito dahil sa flash ng kamera at naistorbo nila ang mga ito. Kaya ganun na lang ang galit nila kay Danica dahil siya ang palaging may hawak ng kamera. Parang ginamit daw ng bata ang katawan ni Kathleen
para masaktan si Danica. Nang dumating ang Lunes, ay pumasok na rin kaagad si Danica. Gusto na lang niyang kalimutan ang mga nangyari at ayaw niyang maging dahilan iyon upang lumiban sa klase. Pagkarating sa classroom ay hinanap niya agad si Kathleen, ngunit absent daw ito. Ayon sa mga usap-usapan, ginugulo pa rin daw ito ng mga batang multo at sinusundan kahit saan ito magpunta. Dinala raw si Kathleen ng kanyang ina sa isang doktor para ipasuri, pero wala naman daw nakitang kakaiba sa dalaga. Dahil doon ay biglang bumalik ang takot na nararamdaman ni Danica. Paano kung hindi rin siya tantanan ng kaluluwa ng mga batang iyon? Ayaw niyang mangyari sa kanya ang nangyayari kay Kathleen ngayon. Nang makarating sa mga guro ang usap-usapan, ay kinagalitan lang sila ng mga ito. Ayon sa kanila, baka raw nag-iimbento lang ang grupo ni Danica ng kung ano-anong istorya para pagkaguluhan sila at pag-usapan sa buong eskwelahan. Isa pa ay mahigpit na ipinagbabawal sa kanila ang pagpaabot ng gabi sa kanilang paaralan. Pero nang ipinatawag sila ng mga guro para ikwento ang lahat ng nangyari, ay naunawaan naman sila ng mga ito. Naawa sila sa sinapit ng dalawang bata, kaya iminungkahi nila sa kanilang prinsipal na magdaos ng isang misa. Miyerkules na nang pumasok si Kathleen. Agad na kinausap ni Danica ang kaibigan upang itanong dito kung sinusundan pa ba siya ng mga bata. Tumango naman ito at sinabing maging sa panaginip ay sinusundan siya ng mga bata. Ayon kay Kathleen, humihingi na sila ng tulong sa simbahan para matapos na ang bangungot na kanyang nararanasan. Ayon sa pari na nakausap nila, kaya raw si Kathleen ang napiling gambalain ng mga kaluluwang iyon ay dahil mahina ang kanyang pananampalataya. Pinayuhan siya nito na maging malapit sa Diyos at huwag kalilimutang magdasal. Sinunod naman nito ni Kathleen. Nagdaos ng misa at binasbasan ang buong eskwelahan ng linggo ring iyon. Nag-alay din sila ng mga pagkain at dugo ng manok. Pagkatapos noon ay hindi na sila muling ginambala pa ng mga bata. At dahil sa nangyari ay mas naging malapit sina Danica at Kathleen sa isa't isa. Palagi na silang sabay na sumisimba.